Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay yung YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So eto kabibig ha, ewan ko ba, kasi itong si Jam Magno kabibig, naging trending na naman. Kasi daw di umano, sabi ni Jam Magno, yung INC na rally daw ay bayad. Naku po, may ebidensya ba si Jam Magno? Kaya may isang vlogger na kung saan talagang sinagot si Jam Magno mga kabibig. Talagang gigil na gigil siya kay Jam Magno kasi hindi naman daw totoo na bayad ang INC rally. Bakit pa sinasabi lang bayad ang INC? Takot ba kayo sa INC rally? Huwag kayong matakot. Kasi hindi naman, kung bayad man ang INC rally, ang tanong, sino ang nag-finance? Kung wala kayong masabi, wala kayong ebidensya na si ganito, si ganyan ang nag-finance, puro na lang chismis lang mga sinasabi nyo. Diba? At wala rin kayong karapatan na sabihin yung bayad ang INC rally, it's because nakakahiya naman. Parang gusto nyong gusto nyong ipamukha sa mga tao na yung INC bayad yung rally na yan. Pero noong unang rally ng INC, hindi kayo salita, hindi na bayad. Ngayon, ng 3 araw, mag-rally sila, sasabihin yung bayad. Bakit? Threaten na ba kayo? Or takot kayo mapatalsik si Marcos dahil lang sa INC rally? So, ilang mga INC members, I don't know kung makita itong video na ito, ng mga INC members, I don't know kung ano ang kailang reaction mga kabibig. Kasi itong si Inday More, sinagot si Jam Magno. Opo mga kabibig, Sabi ni Inday More na INC siya, tapos ang sakit pakinggan na ganun ang kanilang pagtingin sa INC rally ngayong November. Sa totoo man lang, sila pa ang unang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Yung gobyerno, hindi pa nga unang umaksyon. Sila pa ang unang umaksyon. So ito kabibig kay Jam Magno na parinig niya sa rally at ang sagot ni Inday More. Watch this video. Una sa tanan, wala ko magbuot kung mag-rally mo. Like I said, in yung November 16 nga rally is something that you are entitled to doing. Pero, ang dili pwede is that naamoy maangin nga masakitan, mamatay, or worse, you're doing your rally not to peacefully protest but to overturn the government. Because diha ko ni-react. Remember, this is not the first big rally that you did this year. The other time nga nag-rally mong tanan, I said nothing. Alright, hello everybody. So, kakarating lang namin dito sa San Francisco, Agusan del Sur, and I received a message from my cousin na may isang babae na naman, na walang ambag sa lipunan, kundi mangikil dyan sa politikong dinidikitan niya ngayon. Ang sabi niya, sana daw walang mamatay or masaktan or makulong sa rally na gaganapin na inorganize daw ng Iglesia ni Cristo. I will address you today. Kailan ba nagkagulo ang rally na inorganize ng Iglesia ni Cristo, ng INC? Kailan? Ha? Kailan? Give us evidence. Kailan? Kung talagang alam mo yung mga pinagsasabi mo. And you now telling na funded ng politiko ang rally ng INC? Do you even know kung gaano kayaman ang INC? Hindi sa pagmamayabang. Okay? I am telling this and I am saying this because I am an INC. I am a member of the Church of Christ. As you can see, ayan o, suot ko pa nga. Diba? Alam mo ba yon? Alam mo kung gaano kayaman? To tell you, lingap sa mamamayan, medical missions, libo-libong mga tao, kahit hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, tinutulungan namin. Tinutulungan ng pamamahala. And do you really think kailangan namin ng fund ng gobyerno? No. We can stand alone. Mabubuhay kami ng walang pondo ng gobyerno. Nisuporta po ko sa akong friends because nagpadala ko sa ilang mga tubig to support what they wanted to do, even if I knew what it was truly for. Unya karon, I'm going to tell you that number 1, you can rally all you want. As in every single day until you die. Pero don't overturn the government, ha? Dili sagulan og gubot. Dili sagulan og naay masakitan. Dili sagulan og naay mamatay. Og dili sagulan og naay gubot. Because remember the last rally in September? Ang mga naggubot-gubot og naguba-guba og public property nga gipang priso, wala biya tabangi. Wala biya piyansahi. Sumura na akong giingon. Rally all you want. Go right ahead. Don't forget to bring umbrellas, water, hydrate, use sunblock.
Basta don't do it to overturn the government. Because what I heard, it's funded by the person that you want to replace the president. That's something I will not agree to. Because I agree that you as a religious group, you do whatever it is that you want. But you cease to be a religious group when you start to be partisan. When you start to be political. When you start to be used to overturn the government instead of uniting with it. That's what I don't agree with. That's what I do not want to happen. And like I said, wa ko magbuot. I'm just saying, whatever may happen sa inyong rally sa November 16, barogi. If blood will be spilled, stand by that. Just make sure that dili mo mga suko for being called out. Because nabi ay mga kauban o kaanib ninyo nga nisulti nga mauna inyong gusto nga mahitabo. That it's being funded because you want to overturn the government and replace the president. So unsa naman na? You have a leak and you have a mole and we have to adjust for you? No. Because that's national security. And it is my responsibility and my platform to talk about honesty. Akong balikon, rally all you want. Go right ahead. But do not in any way endanger the government by overthrowing it and replacing the current president with who? Maobases? And katungod pod namo to say nga we don't agree. Wala man ni nagbuot. We're simply sharing our thoughts. We're also issuing a warning that number 1, stand by all of the things that will happen in that rally. Number 2, make sure that you will help whoever gets harmed during that rally. And number 3, calling you out because we've received reports of whistleblowers amongst you is not our problem. And last but not the least, and my current favorite, you cannot help with one hand and destabilize the government with your other hand. Kay mauna, di kasuko ninyo nga ningon kog ang inyong tanang girali-rally, inyo na lang gitabang. Because tinuod man kung ang tumong sa inyong rally is guboton ang gobyerno. Pero kung dili, di fine. Help in one hand and then rally in another. Basta remember ha, walay mamatay sa inyong rally sa November 16. Walay masagol nga dili imo nato. Number 3, tanan nga mapriso kay nagubot-gubot inyong piyansahan. Inyong tabangan o dili ninyo biyaan. Mora to, ayaw lagi mo kaulit ba? Kaya ka na bitong maulit, dili maglagot. Ingat! Nandyan lang din ang INC kahit walang pera na ibigay ang gobyerno dahil wala naman talaga. And now, telling everybody na funded. Gosh! Do you even have a solid evidence? Sige, labas mo nga. Kakatawa ka? Nakakagigil ka. Puro ka putak ng putak. Puro ka kuda ng kuda. Ano bang ambag mo? Totoy ni mo, galaylay ra. Kay buot, bugo ka. Tinuod lang. Napanggigil ko ni mo, gahiwi lang ng ilong ni mo retokada. Shit ha? Black, wala. Ambot. Asa gibutan ni mo utok, girl. Kanang, hello. Dili na mo kinahanglan mangita sa gobyerno. Nga ikaw, baga kay kagnaw. Mura kag si Kinsa. Kami kay kakumuton, tinuod lang. Gigil ko ni mo. Wapa ko na human. Nag-stop over na diri sa San Francisco. Gahi migbalik ron. Pagawas ko sa akong kagigil sa imuha. Shit ka. Tiwas taon niya. Ito naman ang komento ng mga netizen after nilang nakita yung pagsagot ni Inday Mori sa parinig ni Jam Magno. Nakagigil jud kaayo ng bayhana, lami jud kay piktusan ang ngabil. Ha, nagkatawa jud ko sa mga words nimo. Galaylay daw ang ano. Good job, Lods Inday Mori. Si Jam Baya parang hindi bayaran. Huwag kayo magsabi niya bayaran si Jam Magno. Pero sabi naman yung husband ni Jam Magno, magkano ba yun? 600,000 per month? Binabayaran daw si Jam Magno. Totoo kaya yun ka, bibig? Tama ka, sister, na inggit lang sila. Basta tayo mayaman sa pananampalataya at hindi tayo umaasa sa tulong. Tayo pa nga ang tumutulong kahit sa ibang bansa, o, di ba?
Sister, I get you because I see posts from the non-INC trying to malign the church. Human nature to be disappointed and upset. But sis, let's be careful how to handle the situation. INC for life. Alam niyo kabibig, may karapatan naman yung ibang INC na mag-voice out din sa kanilang nararamdaman, lalo na parang hindi nila respeto ang kanilang ginagawang rally this November. Tapos sasabihan pang bayad, may nagbabayad sa kanila, yung gusto daw umupong presidente, ang isa sa mga nagbabayad sa INC rally, which is, saan galing yung story na yan or script na yan? Basta lang talaga makonect ang INC rally sa mga Duterte. Yun na, maninira, nakaiban ko. Diba? Ito pa, sa paon ko ng bayhanang, igo na iyang kuan. Well said, ma'am. Para mapahiya naman yung babaeng yan, di ba? Kalma lang kapatid, let's be prepared for November 16, 17, and 18, which will see you all mga kapatid. Di ba? Mas lalong nagaganahan ang mga INC na ipapakita nila na hindi kami bayad. Mas lalong ipapakita ng INC na for peace rally ito. Hindi ito na nawaga na bumaba si Marcos. Kasi ito yung kinatatakutan ng mga pro-BBM na supporters na baka ito ang INC ang magbukas para ang mga tao ay manawagan or patalsikin si Marcos. Ba't kayo matatakot kung si Marcos ay maganda naman ang kanyang pagka-presidente, maganda ang kanyang adhikain, ang kanyang mga programa sa Pilipinas? Kung natural, wala talagang gustong matanggal mapatalsik si Bongbong Marcos. Pero kung ang mga tao na talaga ang sisigaw na dapat Marcos resign, wala kang magagawa. Hindi mo naman pwedeng persahan o i-control mo ang tao na huwag niyong gawin yan kay Marcos. Hindi naman iba't ibang tao, iba't ibang pag-obserba, pagtingin, analyze sa sitwasyon ngayon kasi hindi naman ikaw ang nahihirapan. Marami nga sa laylayan ang nahihirapan ngayon. Diba? Palibhasa, gawain nila kaya ipinapasa sa INC. Hindi nga sila makapagpatayo o makapagpa-repair ng simbahan nila kung hindi lang mag-solicit o manghingi sa kung sino-sino, lalo na sa gobyerno. May paraffol, mapabingo pa, just saying, but it's true. From Daniel Espiritu. It has been said many times in all media platforms that INC rally is purely for peace and transparency in the ongoing investigation. I think yun din ang gustong gawin ng INC. Hindi yung patalsikin si BBM, ganito ganyan. Takot lang yung mga pro-BBM admin, which is 18% na lang sila ngayon. Opo, 18% na lang po ang pro-BBM according to Publicus Asia survey. 18% na lang ang pro-BBM admin. 43% ang anti-BBM admin. So wag tayong matakot ngayon kasi marami na ang mga anti-BBM. Lalo na sa kung ano naranasan natin ngayon, di ba mga kabibig? So yun lang mga kabibig ang ating Danis Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito nga talagang sinagot ni Inday Mori si Jam Magno. Itong si Jam, sabi ng iba, itong si Jam Magno lang, magaling lang magsalita. Magaling lang plansyada kay mga sasabihin. Kasi mag-English, mag-Tagalog. Pero kung iisipin mo talaga, puro lang chismis ang mga sinasabi niya. Walang basihan, walang dokumento, walang ebidensya. Chismis lang talaga. Gaya ng kay Ramon Tulfo, di ba? Sabi ni BP Sara, kung wala kang ebidensya, chismoso ka lang. Grabe. Oo nga ngayon chismis lang yon. Pampadami ng mga bashers, pampadami ng mga tao, pampalibog. Hindi pasensya na Bisaya, pangpakutaw sa utok. Pangpagulo sa istorya mga kabibig. Para yung mga tao ba magtimbang-timbang kung ano ba tama at totoo hindi. Pero sabi ng INC, ito is purely for peace and transparency. Kung iba yung paniniwala mo, bahala ka na. Basta ito yung rally nila. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ikaw, naniwala ka ba sa mga isinisigaw ni Jam Magno na bayad daw di umano itong INC rally? Bayad daw ito sa gustong umupong presidente? Bakit hindi masabi-sabi ni Jam Magno? Dapat sinabi ni Jam Magno. Hindi yung puro haka-haka, puro istorya lang. Takot ba na makasuhan ni VP Sara? Hala. Nako po, pag uupo si VP Sara, baka isa to si Jam Magno makasuhan ni VP Sara, no? We don't know.
We don't know, mga kabibig. Kaya, gusto nilang ma-impeach si BP Sara kasi pag uupo si BP Sara, naku, good vibe, vanot talaga sila. Bye everyone, see you next time.